Ginoo sa higayon. So I think for the second time na ako na nakapag-share sa una sa prayer meeting, nag-share po ko sa karon, nag-share ko. So salamat kay sa Ginoo sa opportunity. So kung ituto ta sa Ginoo, di kita magreklamo, amen? Amen? Wala lang kita amen. So kung gawin ta sa Ginoo, kinahanglan kita willing na kasing-kasing. So kita maglangan, so atong ablihan ang atong mga Biblia, naming mga Biblia, atong ablihan diri sa Salmo. Psalms 135. Ningon ang pulong diri sa Psalms 135. I will wait for the Lord. My soul doth wait, and in His word do I hope. So, akong gihangyo si Pastor Eli sa pagampo sa ato ang sa pulong. Ang imong pulong Ginoo nabasa sa among taliwala ug salamat ikaw magadugang pagbihog pagpadalangin niini adunay mga mensahe sa katunan. Salamat usab sa lagad ng paggamiton bagong pinadala sa kanimo kinahanglan. Salamat sa presensya kada sa pagtabot sa mga mili ka dugo sulod kaalang gahom ana sa mata sa kanamo. Salamat sa tubag sa mga pag-ampo dahil pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang tema nga akong pagadadon karon mao ang wait on the Lord. Sa Bisaya pa, mabulag diha sa Ginoo. So kinsa man sa ato karon ang nagamulag sige tong amen. Amen. So kitang tanan natay ipangulatan. So natay gulatan sa Ginoo. So for example, nagulat ka sa panahon. Nagulat ka sa pagbalik sa Ginoo. Another is nagulat ka sa usa ka tawo. Example, natay gihulatan, natay business, tapos nagulat ka og mga customer sa may anak. So daghan klase nga atong gihulatan. So bisan mga natay mga plano sa kinabuhi, amen ba? So natay mga plano sa kinabuhi, then nagahulat ka kung kanus na ma-fulfill nga plano. So ang question karon is, what will you do while you wait on the Lord? So unsa man ang imong buhaton mintras nga ikaw nagahulat sa Ginoo? So ang first is love God more while waiting. Higugma ang Ginoo, mas higugma ang Ginoo samtang ikaw nga nagahulat. So diri sa John 14:15, ningon ang pulong sa Ginoo nga, if you love me, keep my commandments. So kinsa man ang nahigugma sa Ginoo, mosingi to, hallelujah. Hallelujah. So salamat sa Ginoo kay kitang tanan na higugma sa Ginoo. So kung wala kay higugma sa Ginoo, posible ka nga niya ta karon. So karon kay niya man ta karon naka-attend man ta sa prayer meeting, isa ni ka sign nga nahigugma ta sa Ginoo. Di ba kung mahigugma ta, muhatag gyud time? Amen. So kung muhatag ta og time, mo na siya ang isa ka sign nga naa gyud tay pag naatay gi-value, naga-care ta, naatay paghigugma. So sama ra na sa example sa ato ang mga pamilya. For example, malayo ang ato ang example, ang asawa o bana. Malayo ang bana. So ikaw kay higugma man kasing bana, mangayod maghatag gyud time nga makakonect ka sa iya kumusta naman ka dira inana. So makahatag gyud ka og panahon para nga mamumusta, makahatag gyud ka og sama sa atong paghigugma sa Ginoo. Kung nahigugma ka sa Ginoo, isa nga ato may pakita ang atong paghigugma sa iya is through our communication sa iya, through prayer. Amen. So kinsa man ang nagaampo diri? Di ba mao na isa nga nagaampo ta kay nagahatag ta og time. Gusto ta nga makig-commune diha sa Ginoo. So ningon ang pulo nga, if you love me, keep my commandments. So unsa man ang mga sugo dahil sa Ginoo? So sa gikan pa sa mga sa bata pa ta, kaning mga bata, kabalo na sila kung unsa ang mga 10 commandments, di ba? Mga bata, musige tong amen, katong kabalo sa commandments sa Ginoo, 10 commandments. Isa may nakabalo. O amen si MM, kabalo daw si MM. So isa na sa kuan sa gisugo sa Ginoo sa una sa 10 commandments. So dito lang nato iingon. Then gisum up dayon siya sa Matthew 22:37 to 39. Atong ablihan dira sa Matthew 22:37 to 39.
magpabilin ta diha sa iyahang gugma. So there is a John 15:9-10. John 15:9-10. As the Father hath loved me, so I have loved you. Continue ye in my love. If you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So niingon si Jesus dere, nga kung magpabilin ta diha sa iya ha, kung ang iyang pulo magpabilin diri sa atua, diri sa John 15:7, you shall ask what you will and it shall be done unto you. So kung nahigugma ta, meaning magpabilin ta. So sama na sa mag-asawa o magbana. So ay mag-asawa o mag-asawa. So kung ang bana nahigugma sa iyang asawa, dili na niya biyaan, dili na niya pasagdan. So sama na sa atong pahigugma sa Ginoo. Nga kung nahigugma ta sa Ginoo, magpabilin ta diha sa iyaha, di ta mobiya. Amen. Dili ta mobiya diha sa Ginoo. Dili na to kita ra mga tao kay usahay kay makapangita pa tag sideline no. Usahay kuan ba ta kanang usahay kanang dili malikayan nga kanang maabot ang time nga maluya ta so wala na mo palayo sa Ginoo, especially kung linghod pa ta kanang bata pa diha sa Ginoo. Pero kung ang ato ang gugma katong sa wali atong Domingo nga ang gugma is imong ipagamot diha sa Ginoo. Kanang ipapuyo dito nimo ang Ginoo sa kasing-kasing. So mo na siya nga isa na ka way nga meaning magpabilin gyud ta sa Ginoo. So another is be patient while waiting. Amen. Be patient while waiting. Dili nang patient ka kanang kuan, madto ka sa ospital kay patient ka, pasyente ka. Lahi na siya kanang nga patient diri is kinahanglan naatay sa kanang patient. Naatay magpailog niya kasing-kasing. So magpailog ta mitras kita nagahulat sa Ginoo. So diri sa 1 Samuel verse 13:7-14. So ato ang let's talk about the life of Samuel. Makauban niya si King Saul. Sige dere sa atong tan-awon kung unsa daay ka importante ang magpailog. Sa 13:7, ang uban na nabuk sa Jordan ngadto sa Gad ug sa Gilead. Si Saul dito pa sa Gilgal ug ang katawhan nagkurog nga misunod kaniya. Naghulat siya 7 ka adlaw sumala sa gitagan ni Samuel kaniya. Apan si Samuel wala moadto sa Gilgal ug ang katawhan nangiya na kang Saul. Busa si Saul miingon, Dadha anhi kanako ang mga halad nga sunugon ug ang mga halad sa pakigdait ug gihalad niya ang mga halad nga sunugonon. Sa nakahuman na siyang halad, miabot si Samuel o gisugat niya si Samuel o dilungguan. Apan miingon si Samuel, unsa man kining imong gibuhat? Mitubag si Saul. Sa pagtan-aw ko nga nangiya na kanako ang katawhan ug wala ka man moabot sumala sa imong gitagal ug ang mga Filistihanon andam na sa pagpahigubat dito sa Mikmas, nakaingon ako. Muatake na lamang kanako ang mga Filistihanon dinhi sa Gilgal, apan wala pa ako makapangayag panamang sa Ginoo. Busa nagpakatakos ako pagsunog sa mga halad. O miingon si Samuel kang Saul. Binuang kining imong gibuhat. Wala nimo tumana ang sugo sa Ginoo nga imong Dios. Kung nagpatinumanan ka paunta, magpabilin ka unta ug ang imong mga sumusunod nga maghari sa Israel hangtod sa kahangturan. Apan karon buhaon na kanimo ang katungod sa paghari ug nagpili na ang Ginoo og laing tawo nga iyang ipuli kanimo nga pangulo sa iyang katawhan kay wala man tumana ang sugo sa Ginoo. Amen. So diri makita nato kasi ani nga time is makigubat ang mga Israel batok sa Filistihanon. Then kani si Samuel nagsabot sila ni King Saul nga ani nga time maabot si Samuel. Pero tungod kay nahadlok naman silang ang silang haring Saul ug ang iyang mga kauban
si Samuel wa pa ni abot unya naa ang mga Filistihano nahadlok na siya. So niingon na lang siguro ay ako na lang muhalad. Di ba sa una nga panahon is muhalad sila na sila ay kanang pangbuhaton para nga makadaog sila sa usa ka gubat. So mo din makita nato diri sa verse 9. So gisugo ni gipakuha na ni King Saul ang mga sunugunon kay maghalad sila para sa Ginoo nga mangay sila og tabang. So kay wa man ni abot si King Saul si Samuel rather si King Saul ang naghalad. So mo to nga imbis nga muhulatan unta ni si Samuel kay wa pa ni abot naguna na siya nagbubuot na siya halad dito. Bubuot na siya ang halad ako. Nagana siya Lord, dawatan na ni pero dili dahil siya tapos ang kinahanglan niya maghimo gid ako is ang alagad sa Ginoo ang maghuhukom nga si Saul. So unsa man ako makuha ani? So dapat dayon ta ato si King Saul dapat unta nga gihulatan gid niya si Samuel nga moabot. So mo to nga tungod kay nag-disobey man siya, wala man siya nakapailom sa paghulat ka Samuel, siya may nagbubuot og hala dito. So unsa na nahitabo, mag-suffer siya og consequence. So ang consequence kay ang makuha is dili na siya mahimong hari. Kay naa na lain hari nga kuan ang Ginoo, gi-prepare ang Ginoo. So kato nga hari is mo to si David, mo to siya ang puli nga hari kang King Saul. So dili makita nato ang kinahanglan di ay para nga dili ta maka-suffer og consequence. Muhulat kita. Muhulat kita sa Ginoo. Amen. So samtang naghulat ta sa Ginoo atong buhaton kung unsa ang maayo. So be patient while waiting. So pareho ra gyud na sa mga batan-on. Sa mga batan-on masigit og amen. Batan-on, wala batan-on diri. So sa mga batan-on, sama ra na sa anak. So maghulat ta nga mapailubon sa right man nga ihatag sa Ginoo sa ka. Amen. Kaya kung mapili ta o dili mao, kasi may tabo, mag-suffer ta consequence, ragha, makasalat ta. Kaya nag-disobey ta sa Ginoo, nag-disobey ta sa atong parents. So isa na sa akong na-learn no, nga sa atong paghulat, musalig ta sa Ginoo, musalig ta that God is in control. So let us trust His time and His plan. Kaya ang atong plano, mani akong plano, Lord, gusto ko mag-atong Manila, gusto ko mag-atong, pero dili din plano sa Ginoo. Lord, gusto ko kanina siya, Lord. Pero dili dai, plano sa Ginoo, dili gawakan sa Ginoo. So mo na siya karon punta ra gidasik ka sa Ginoo, kinahanglan maghulat pa nga mapailubon. Kung natin mga butang nagpangayo sa Ginoo, maghulat ka nga mapailubon. Dayon, believe that things will happen when you let His will be done in His perfect time. So, dili makita nato nga kung mapili ang Ginoo, kung muhulat bitaw ta is naagi iyahang the best nga i-prepare. So, kini si David sa iyahang before siya nahimong hari, kay di ba si King Saul is sa liber naman to siya kay nag-disobey lagi siya, wala siya nakahulat ang King Samuel. So, ato makita nga kini si David is before siya nahimong hari, kaya siya may ipuli, di ba? So, before siya nahimong hari, daghan pa kayo siya naagian. So, si Saul, nasuko sa iya kay, pagsilos ba daw si Saul kay, kanang si David, di ba, kabalo mo itong story nga, David and Goliath. So, bata pa si, gamay kaayo si David, pero, na ang Ginoo sa iya ha, makahimo siya og dagkong mga butang. So, bisan, sa ato ang kinabuhi, gamay ka tanaw sa tao, pero sa Ginoo dako ta. Natay dako nga mahimo para sa Ginoo. Amen. Amen. So, ang Ginoo dili siya nagatan-aw kung unsa ka kagamay, unsa ka problema ka, o unsa imong estado sa kinabuhi. Ang iya gilantaw imong kasing-kasing nga willing magpagamit para sa iya. Amen. Amen. So, kini si David is gitawag siya og a man after God's own heart. Kay nalipay himuot gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So, patience means awaiting God's time and trusting God's love. So, kung naatay pasensya, meaning nagahulat ka sa time sa Ginoo o nagasalig ka sa iyahang gugma. So, God stretches our patience to enlarge our soul. So, usahay kini atong pasensya, ginatuyo ni sa Ginoo
naton ihang ikon man kalitawan yang pasensya bit kay usahay kanang example mangayo ko sa Ginoo Lord ingani akong gusto na wa pa man natubag so adin ako mga lagad basig maingon bitaw ta adin ako mga lagad sa life ni Samuel ani ni Job kanang grabe siya maayo siya ka tao pero gitistingan pud sa Ginoo ang iyahang pasensya kung aha ka siya kutob mga lagad sa Ginoo. So, para sa atong kinabuhi, naasahay nga mga ingon ta nga kanang Lord kanang sa paghabuabot ni kani akong ipangayo. So, mga naasahay di kanang ta sa Ginoo nga mahimo ta nga patient enough. So, samtang kita patient ta, dili lang sa paghulat sa Ginoo pan mahimo sa kita nga mapailubon sa atong isig katawo sama nga ang Ginoo is nagapailog sa ato bisag kanus ata bisag pila ka beses ta makasala sa Ginoo pero ang Ginoo is patient gihapon nga nagadawat sa ato. So another is while nagahulat ta sa Ginoo kinahanglan nga mahimo ta mainam puon. Amen mga mainam puon. Amen. So salamat sa Ginoo no kay niata kabalo ko mainam puon ta tanan. Amen. Amen. So samtang nagahulat ta sa Ginoo ani nga nagahimo ta sa prayer meeting kay isa-isa ato ang pagabuhaton mitras wa pa niabot ang Ginoo. Mitras naatay ginatimuha sa kasing-kasing kinahanglan nga mo iato nang iampo sa Ginoo atong dalon sa Ginoo. So kanina prayer is tulo ka answer. Yes, no, or wait. So dili sa wait, dili ta mag-focus sa kung magampo ta, kung wala gitubag, meaning dahil siguro kung wala pa siya gitubag, meaning ikahulat pa sa Ginoo. So for example, kung ang ato ang motives is dili dahil mao bitaw sa mga nang dili niya tubagon. For example, Lord, dala helicopter. Ya dili ta kabalo ko drive. Sa mga nang usahay, dili kanang Lord garon dali Lord dala helicopter kay gusto ko maadto sa Amerika. Ya dili dahil to kabubuton pa sa Ginoo kay di mo ka kabalo mo drive. Magisa may mo drive ka ha. So usahay, ipahulat pa sa Ginoo kahit na dala nang helicopter pag kabalo na ta mo drive. Or pag kanang nanatay tuan, kanang natay kwarta na. Screen na pa. Ano ka ba yung helicopter? So, for example, sa ilan, mag-presentir na kayo na malagumay kung sa helicopter dali sa kuan, bungugon. So, mga to siya, example sa ilan na. So, di lang sa ilan nga mabutang. So, kung sa na akong ginapangayo sa Ginoo, wala pa ni abot, it takes time pa. Gi-process pa ta sa Ginoo para ana nga butang nga atong i-desire. Mo na nga wala pa niya gitubag isungod kay napa sa process because there is a Ecclesiastes 3 and everything I think there is Ecclesiastes 3 atong basahon. Ecclesiastes 3 Ecclesiastes 3. So, niwan siya there sa 3:1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So, in everything there is a season. So, mga dahil nga kanang siguro natin mga pag-ampo o pag-itubag is dili pa season para nga ihatag na sa imuha. So, for example, ampo ta ka Lord, nagaay naming balay Lord. So, wala pa hatag sa Ginoo kay wala pa. In the process pa nga ihang pang gina-provide ang imong mga panginahanglan. So, another is kung usahay kung dili pa tubagon atong pag-ampo is tungod di ay kay ang ato ang pagtuo is ihang pang gites ang atong pagtuo. So, kung mitras nga nagahulat ta sa ato ang atong ginaampo kanang iyang ginatest kung atong pagtuo sa Ginoo is dili ba gihapon mawala. So, mana usahay nga kanang maampo ta nga example kanang Lord, kung gusto ko madato pero kung madato ko nakalimtan ni ka, ayaw na lang ko padatuan Lord. So, ana nga usahay natay pag-ampo nga kanang bitaw kabalo ang Ginoo kung need ba nato na or want pa nato na. So, lahi ang need no, kung need yun, kailangan yun gawin mo. Kanang example, pahiyaan ang mga basic needs nato, mga pagkaon. Pero kung want ra, Lord, gusto ko kanang
So, another is, mintas nagahulata sa Ginoo is, let us walk by faith. Maglakaw ta diha sa pagtuo. So, unsa man dayong pagtuo? Dili sa Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So kung natay pagtuo, mo na siya ang mga butang na wala na to makita. So parehas sa atong pagtuo sa Ginoo, wala na to siya nakita, pero nagatuo ta nga naa siya. So dili sa verse 3, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So dili sa atong pagtuo, isa nga atong gituhan is ang Ginoo. Nagtuo sabta na ang kanang mga butang is gihimo sa Ginoo. Gihimo through word, pinaagi sa pulong. So ang atong pagtuo, kumusta man ang atong pagtuo sa Ginoo? So usahay din nato malikayan nga ang atong pagtuo is kanang ang atong bitang humanatong pray is kanang makadawat bitaw. So parehaan ang isa po mga kuka nga kanang nakaigiampo tapos makain mga Lord dugo ko mukha ko nimo ang malubusin mi nga taong ipangayo. So mga na siya nga sa Mark 11:24, therefore I say unto you whatsoever the things you desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. So kinahanglan kung mag-ampo ta naatay pagtuo. Mutuo ta maato makabot sa John 14:14, if you ask anything in my name, I will do it. So anything nga atong pangayoon sa Ginoo, basta atong i-pray nga diha sa through Jesus name is ato anang makabot. So mo na ang promise sa Ginoo. Basta kinahanglan nga atong pagtuo is ato lang yung ipa-depend. So sa una sa naapa si Jesus, makita nato no diri sa especially sa New Testament. So katong naay babae nga nagdugo bitaw siya, nagkalidugo siya for pila ka years. Ayang pagtuo is bisa maka-pick up lang siya sa sidsid sa salina sa ni Jesus is naayos siya. So parehas sa ihana. Kung natin pagtuo sa Ginoo, bisag imposible na siya, atong ato ang tuhan nga with God, nothing is impossible. So tanan is makaya sa Ginoo. Our God can do anything. So kung milagro siya sa sauna, milagro gihapon siya karon. Kinahanglan lang atong pagtuo is atuan ang Dios pa lauman. So mo na siya usay sa mga prayers na dili pa matubag dayon. Siguro ang atong pagtuo is kulang pa. So kung makita nimo sa YouTube, kanang ay uban ng mga evangelists, so makita nimo nga paglihans nila sa masakiton diretso na ayo sa ang uban po na naka-demon process ilahang i-cast out diretso mahawa is tungod po na sa ilahang grabe nga pagtuo sa Ginoo. So kung natin pagtuo ato na ubanan sa mga pag-ampo. So kanang grabe gyud nga time bitaw sa Ginoo, communion sa Ginoo. So mo na siya nga ang atong pagtuo is ato yung atong i-exercise nga ato ang mulawong pagyod diha sa Ginoo. So sa Matthew 6 makita nato gidasig ka sa Ginoo sa Matthew 6 verse 25 to 34 nga gisama bitaw niya nga ang kanang mga bulak. So atong basahan diri sa Matthew 6 25. Matthew 6:25. Tungod niini sultihan 6:25 to 30. Tungod niini sultihan mo kamo, ayaw ka banaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ilistin. Dili ba mas bilinuhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa listi? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigugon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga ato sa langit. Dili ba mas bilinuhon paman kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? O nga kabalaka man kamo
nga giun sa pagtubo sa mga bulag sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Apan sultihan mo kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahog sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi, karon apan sa sunod adlaw sunugon ra kamo pa kay dili bistihan pagagamay ninyong pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kang mugad-on o imno no ibiste. Kini mga butanga mo ay gitinuha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga ato sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Amen. So diri sa passage makita nato nga kanang giingnan sa Ginoo nga kung magsikag ka bala kung unsa imong kanon, unsa imong isa nina or unsa man about sa kinabuhi, unsa kay mahitabo in the future, gidasig ka sa Ginoo nga kanang kinahanglan nga di ka mabalaka. Ingon siya diri sa verse 13, kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sulugon ra kamo pa kay dili bistihan. So pagkagamay ninyong pagtuo, di mo na gipapagkagamay ninyong pagtuo. So mao dai nga kinahanglan nga dili ta mabalaka, kinahanglan nga naatay pagtuo. Ato ang hunahunaon nga ang Dios is nagakare sa ato ang we are vulnerable to God. Importante kay ta sa Ginoo mao nga dili kita niya pasagdan. Ingon siya sa Hebrews nga dili ta ko kamo biyaan o pasagdan. So kung bisan gani no kung ang mga makita nimo ng mga maya nga maglupad-lupad, makita nimo ang mga bisan ang mga balili nga walay sapot, pero atiman sila sa Dios. So kung giatiman sa Ginoo, if God is concerned sa mga flowers, sa mga birds, or sa pa nga mga butang diri sa kalibutan, how much more sa tao, sa ato ang tao nga muginhawa, atimanon kita sa Ginoo. So ana nga kinahanglan nga atong pagtuo is ato yung iset diha sa Ginoo. So another is mintras nagahula ka sa Ginoo, focus on Jesus while waiting. So mintras nagahula ka sa Ginoo, atong i-focus ang atong hunahuna o kasing-kasing sa tubig nga Dios. So nakadumdum mo no atong sa wali ni Pastor Roy nga kanang kung katong tao nga nag-decide na siya nga di na siya mga lagad sa Ginoo kay ingani ang si sister kay ingani si brother kay ingani no nakakita siya mga dili maayo, pero gidasig ka sa Ginoo nga mo-focus ta sa Ginoo. So dili mo mag-focus sa ako kay ako masayod pud ko. So mao nga gidasig ka nga mo-focus ta diha sa Ginoo. Sa Ginoo nga nagbuhat sa ato ang mga kinabuhi. So katong glass nakadumdum mo, so wala gyud nayabot tong glass nga iyang gihawiran kay ingon man siya sa katong sa story ni Pastor Roy, nakadumdum mo ato, sige kog amen. Ay huwag mo kadumdum, so sa man ako yung nutro. So katong sa glass nga mutuyo ka sa simbahan kapito ka beses niya. Kinahanglan dili mapuno ng glass niya, dili kinahanglan nga way mausik. So para nga dili mausik, so gi-focus lagi siya sa katong baso nga dili yabot ang tubig. So mao ta ang gibuhat. So pareha sa ana, kung katong baso is nag-focus ka, i-symbolize sa katong baso is si Jesus to siya. Kung mo-focus ta sa akong Jesus, dili mayabo, dili makuha ng atong pagtuo sa Ginoo, dili mahuyang. Okay, so there is Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So look unto Jesus. So gikanta siya ang tig-ugmad sa atong pagtuo. So fix your eyes on Jesus. So ang atong mga mata ato lagi isentro diha sa Ginoo. Mag-focus kita diha sa Ginoo. So pay more attention to Him than to our struggles. So kung naa tay mga struggles sa kinabuhi, dili lang kay nato i-mind. Ato nang isalig sa Ginoo. Ato nang i-duo diha sa Ginoo. Ato nang i-surrender sa Ginoo. When life doesn't make any sense, surrender all to God. So wala kasagot sa kinabuhi. If i-surrender na sa Ginoo, kay ang diha sa Ginoo aduna tay
to 4. Run the race with endurance or determination. Sa Hebreo 12:1 to 4. Hebreo 12:1 to 4. Busa kagilibutan ng kita ni ining dakong pundo sa mga saksi, isalikway ka ang tanan nga nakababag ka nato ang sala nga naghawid ka nato pag-ayo. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya mosigog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. So, ingana no, niingon siya diri sa verse 1, daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. So, mitras nga kita nagahulat sa Ginoo, pareha ta sa kanang bitang athlete. So, kanang sa runner, di ba kung isa ka runner, kinahanglan niya mo prepare bitaw maayo nga ang imong pagdagan is ma-faithful bitaw ka nga makahuman ka kanang makaabot jud ka sa finish line na ikaw gid ang makauna. So pareha sa ingana sa atong pagdagan. So kisa may runner dere. Wala runner. So pareha sa ingana na kung runner ka, kinahanglan niya nabay mo dagan nga example, dito pa dulong ang kuan, dito pa dulong ang finish line. Nya bagini ba? Nabay nga na magdagan. So magdagan ka, focus gid imong mata dito sa finish line. Focus jud ka kay kung mag-limit pa ka, mag-anak pa ka dito. Dugay ka kaabot sa kinahanglan imong pagdagan is focus jud. Imong mata focus jud dito sa finish line. So diri sa 1 Corinthians 9:24-25, unang Korinto 9:24 padulong sa 25. So unsa man daayning sa nasa pag-focus sa Ginoo sa pagdagan. 1 Corinthians 9:24-25. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan, apan usa kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamong dagan aron gantihan kamo. Ang kada magdula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-puro nga malawos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-puro nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Amen. So kung ato ang ipakasama ang atong pagdagan sa runner. So kung example ang price sa makadaog una nga makadaog sa finish line is 5,000. Example na nga 5,000. So mo na nga ang tanan gyud balikamo gyud nagdagan aron makakuha sa 5,000. Ano man dahil nga nagdagan ka? Di ba isa na sa reason nagdagan ka is para nga makadaog ka. So sa ato na yung atong pagbulat sa Ginoo, sa batas na nagadagan bitaw kanang naatay gidaupan, naatay gisaligan ngano man nga nagdagan ta. So unsa man ay atong gisaligan is Kristohanon. Anong naaman ta diri sa kalibutan? Ano nga nagapangalagad man sa Ginoo? Isa is para nga makaadto ka sa langit. Kay pang langit man ni ato, amen. So kung kanay ato ang pagpangalagad sa Ginoo, kanay prayer meeting, pagsimba, wala lang, gusto lang ko nga mag-apel. So mula-mulis bitaw, wala kay reason. So ang isa diya sa reason ano nga nag-spend gid ang time sa Ginoo is tungod kay nagalaom ta nga puhon mobalik gid ang Ginoo. O dito ta sa langit, o naay corona nga iyang i-prepare para sa matag usa ka nato. Kanang 5,000 na makuha sa runner. Mahurot ra man na, ipalit og bugas, ipalit og kuan, ron sa pay ibuhaton nimo. Pero ang kita as Kristohanon, ang atong pagdagan is isa ka reason is ang makadawat ta anang corona sa kinabuhi sa dihang dito na ta sa langit. So amen. So mitras
rewarded. So kini ay ang atong pag-alagad sa Ginoo. Kini atong pag-atin ng prayer meeting or isa pa atong atinan para sa Ginoo is this will be rewarded. Dili lang kini balusan sa Ginoo. Kini usab is gina-record dito sa kinabuhi, sa libro sa kinabuhi. Amen. So ang paghago is not only recorded but also rewarded. Not only rewarded but also recorded. So another is witness na gamulat sa Ginoo. Let us be strong and courageous. So sa ila sa itong ginabidbid malikayan nga, kung kanang maluya ka, ay nataganahan mo ampo, itaganahan mo basag Bible kay murag ato ang lawas bitaw kanang giingon sa Bible nga. The spirit is willing but the flesh is weak. So mo na siya ginadasig ka sa Ginoo to be strong and courageous. Sa Psalms 27:14, Psalms 27:14. Psalms 27:14, ingon siya dire. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Amen. So sa atong paghulat sa Ginoo, mahimo ta nga brave o strong. So 2 Corinthians 12:9, ikinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. Dili nato ni mabuhat ang kaning mga butang kung wala ang tabang sa Ginoo, kung wala ang grasya sa Ginoo. So kung unsa ang nasa ato karon, it is through His grace. Sa iyang gahom o sa iyang kusog. So usahay makaingon ka nga kanang Lord na ako pagha Lord kanang murag fit ka nato kay layo bitaw ta sa Ginoo, murag wa tay kusog. Murag kita ganan mo ato simbahan kay ani. Pero ato ang hinumduman that God is our strength. God is the source of our strength. Mo na nga kanang kanta nga, ikaw ang kusog kanako. So kung ako lang ang kusog, dili kita makahimo sa atong kaugalingon lang. Kinahanglan nato ang kusog nga gikan sa Ginoo. Sa diri sa Isaiah 40:29 and 31. Isaiah 40. Isaiah 29 and 31. So na promise din sa Ginoo, nindot nga promise sa Ginoo. Ningon siya dire, hatagan niya gahom ang huyang ug ang walay umoy, hatagan niya kusog. Bisan ang mga batanon maluya ug kapuyan ug kabsat umoy, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton ug bagong kusog. Manglupad sila daw agila, managan ug dili sila kapuyan, manlakaw ug dili maluya. Amen. Hallelujah. Ato papangan ng Ginoo niya ana nga tulong. Amen. So niingon ang tulong sa Ginoo nga buhatag siya og gahom sa mga huyang. So ang ato kinahanglan is si Jesus. Ikinahanglan nato iyang kusog sa matag adlaw. Ikinahanglan nato iyang gahom, ang iyang grasya sa matag adlaw. So kinahanglan niingon siya diri apan ngadto mosalig sa Ginoo, makabaton og bagong kusog. Bagong kusog ang giingon. So kung sa una kusgan ka, karon mas kusgan ka kung mas mosalig ka sa Ginoo. So unsa diri sa verse 31, gipariha ta sa kanang bitang mga agila. So kasi nakita diri agila mo ingon og amen. Picture ra ako kung kita agila. So unsa din naa sa agila? So mo-share ko gamay about kung unsa ang agila. So kining agila daw based sa akong nadunggan sa una sa nako ko sa Bible school. Naa sila sharp vision. So kanang agila is kanang kung unsa di ba ang ilang target, mag-focus sila ang ilang target. So for example, kanang kung naa sila kaunon, determined sila nga makuha tuminga. Then another is ang eagles is ang mga agila is fearless. Dili sila wa sila kahadlukan. Bisan pa og kanang mobagyo niya grabe bitaw ka. Grabe ta kuan ang hangin. Di sila mahadlok wala mo. Subok din sila. So another code is eagles are tenacious or very determined to do something. So moto pare-pareha sa fairness. So dili sila mahadlok. Di sila mahadlok. Ganang determinado din sila kung makuha ang gusto. And eagles fly high. So kung naay storm
tomorrows. So, Christ, the rock, is our sure hope. So, isa to sa atong gilauman is ang pagbalik sa Ginoo. Amen. Amen. So, may tao nga kanang makahuna-huna bitaw hiko. So, nakoy na witnessing ano ba kanang bitaw murag. Naka-insert sa iyang problema, tapos murag gusto na siya muhiko bitaw. Wala siya kasabot sa iyang kinabuhi. Wala na gimining iyang kinabuhi. So, kita as Christians, isa na sa ato bitaw kanang mission. Kanang kahimo na blessing sa uban. God blesses us, so we will also be a blessing to others. Amen. So, unsa man ang nasa imong karon, yung sa ka-bless sa Ginoo, imo na ma-share sa uban nga blessing. Amen. Amen. So, ato ang hukman ang atong pag-aambra sa Ginoo. So, our hope and help are found in trusting Him. So, magkaroon ta paglaom sa dihang musalig kita diha sa atong buhi nga Dios. So, Jesus will come soon. Kung isa na sa ato ang paglaom nga ubali gid siya ug ta niya. So, be joyful. Samtang kung nagahulat sa Ginoo, mag-rejoice ta diha sa Ginoo. Diha sa Philippians 4:4, kanto pagalina, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Diba? So, samtang nagahulat sa Ginoo, isang ato ang paglaom, ug atong kalipay, atong iset diha sa Ginoo. Ug last, serve God and live purposefully while waiting. So, mitras nagahulat sa Ginoo, mga lagat ta sa Ginoo. Amen. Mitras buhi pa ta, mga lagat ta sa Ginoo. O kanang mabuhi ta nga naa gyud tay purpose. So, nakabalo na ba ta sa atong purpose nga nabuhi ta? Amen. So, isa sa atong purpose is para nga mga lagat ta sa Ginoo. Para nga atong i-glorify ang Ginoo, atong himayan ang Ginoo, ato siyang dahil sa atong kinabuhi. Ato ang mabuhi ta para sa Ginoo. So, This is 1 Corinthians 8:31-33. 1 Corinthians 31-33. 1 Corinthians 8. Isa sa atong purpose is So, isa sa atong purpose is, in everything we do, whether we eat or we drink, let us make it for the glory of God. So, unsa man ato ang buhaton,
Sa John 15:8. Sa John 15:8, ingon siya dere. John 15:8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So, isa nga mapahimaya nato ang Ginoo is, let us bear much fruit. So, mahimo ta nga disciples. Are we all disciples? Imbes kitang tanan disciple ta sa Ginoo, as a disciple, dili lang para sa ilang John is kanang sa unang panahon is wala pa man sila kay mag-share sila sa pulong sa Ginoo. Ilahang buhaton kung unsa ang gihimo ni Jesus. Sa ato apod as Christians, as disciples, kinahanglan nga dili lang kanang diha na sa atong comfort zone. Kinahanglan nga ato kung buhaton ang commission nga gusto nga ipabuhat sa Ginoo even in our simple ways. Amen. Amen. So, kanang dili man ta maka-evangelize karon, di man ta maka-adto sa laing barangay kapag mag-share, mag-Bible study, dili man kay COVID man diba sa lockdown. So, bisan sa atong cellphone, kung unsa naa sa ato, pili ta maka-evangelize, pili ta maka-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So, instead nga, kanang sa karon kay uso naman ang technology karon, sa practical na ta. So, isa na sa mga maka-share na sa pulong sa Ginoo is through our, kung unsa naa sa ato, through our cellphones, through our kuan makakuan ka, makalasig ka sa uban. Ingana, so maka-share ka kung unsa si Jesus, maka-testify ka kung unsa si Jesus sa ato. So let us lay treasures in heaven. Magkuhan ta mga bahandi, magtigom ta mga bahandi sa langit. Kay kining ato ang ipanghimo is sa atong giingon, dili lang siya rewarded, puhon but also recorded. So mahimaya ang Ginoo sa ato kinabuhi. Kung kita willing nga magpagamit. So dili ni masayang tanan, kini ato pag-aning permitting, kini ato paghago. Dili ni masayang ang ato ang mga time maghihatag para sa Ginoo, dili ni makawang. Amen. Amen. So more of God and less of us. So ang Ginoo ato mas make known. So you are created for a purpose. Sa Ecclesiastes 12:13, niingon siya dito na, fear God and keep His commandments, for this is the full duty of man. So ang ato na duty, ang ato na purpose, Christians is to fear God and keep His commandments. So,